Sino ba dapat talaga ang sisihin sa korupsyon na nangyari o sa ghost projects sa flood control? Bago po tayo manisi, bago po tayo magkaroon ng haka-haka, pakinggan muna natin kung papaano po ang daloy ng pondo. May mga pondo po na nire-request ng politicians, idina-download o ipinapasa sa DPWH. Si DPWH kasi ang mag-i-implement doon. Ibig sabihin na mag-i-implement, siya yung hahanap ng kontraktor. Siya ang magpapabid. And aside from that, sila din ang magpaprocess ng payment. It's either progress billing or upon completion ng project. So pwede silang kumolekta ng portion doon sa project kapag merong natapos. So sa bidding, si DPWH yung naghahanap ng kontraktor. Siya nga yung mag-i-implement. So si kontraktor, siya yung gagawa, of course, sa flood control or sa iba pang project. Ano ngayon ang gagawin ni DPWH? Imo-monitor niya yung project kung meron bang nagagawa, kung meron bang natatapos. So sa completion ng project, ang nag-uusap po ay DPWH at yung contractor. Wala pong pakialam si politician at wala ding pakialam si COA muna. Kailan makikialam si COA? Kapag natapos po yung mga papeles, kasi kapag nagbabayad, merong mga papeles yan, patunay na nabayaran. Ipapasa ngayon ni DPWH yung mga papers kay resident auditors para sa audit. Sila din ang magre-request ng inspection. Si DPWH magre-request ng inspection from resident auditors. Lahat kasi ng ahensya sa gobyerno may assign na auditor po dyan. Hanggang sa barangay, meron pong nag-audit po dyan na taga-COA. And since DPWH po ito, at ang mga resident auditors usually ay mga certified public accountants, wala silang expertise kapag ka-infra ang pinag-uusapan. Kaya si resident auditor magre-request ngayon ng assistance from Commission on Audit, Technical Audit Group. Ito naman yung mga grupo ng mga expert, yung mga engineers, experts sa infra projects. Ang gagawin ngayon ng TAG Group, sila yung mag-i-inspect sa project. So paano nangyayari ang corruption po dyan? Alam mo kung sa papel lang, mahirap mag-pinpoint kung sino talaga yung corrupt o kung sino yung may pakana sa lahat. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na collusion. Ano naman yung collusion? Yung collusion po ay pagsasabuatan. Ang nagpapahirap po sa mga taga-COA na i-determine kung sino yung talagang salarin ay dahil ganito po ang nangyayari. Si contractor mangongolekta kay DPWH ng cash kapag merong payment. Si contractor, paano niya gagawin? Pwede niyang bigyan to, bigyan to, bigyan to, bigyan yon. Tapos, mahirap na pong makita. Pero again, ang hirap po kapatid na patunayan yan. Kaya wag po tayo magbibintang kung sinong may kasalanan. Kung meron mang nakakaalam ng kasalanan dyan, eto at saka ito. DPWH at contractor, sila po yung nakakaalam kung sino yung nabigyan. Hindi po si politician, maliban lang kung si politician din yung contractor. Ganyan po ang maybe po pwedeng mangyari. Hindi ko po sinasabing ganyan po ang nangyari. Pero kung merong mang nakakaalam, merong ghost project, wala pong iba kundi itong DPWH. At yung nakapangalan doon sa project kung sino ang gumawa. Hindi sila po pwedeng mag-deny na hindi po nila alam yan. Alam po nila yan. Kaya kung napapanood mo ito, huwag kang turo ng turo kung sinong may kasalanan. Kaya nga po sa Senate, ang binibira, ang nililitis si DPWH kasi sila ang nakakaalam. Nawa may natutunan ka kapatid sa bidyong ito. God bless.